Napa-fade away si Kai Sotto, pasok ang tira, ganda ng opensa ni Kai, unstoppable kapag naging accurate siya dito, halos imposible na ngang mablock dahil 7-3 si Kai tapos ganito pa ang klase ng tira na kanyang nagagawa. At kung naging mas bihasa pa siya dito ay pwedeng maging unstoppable nga si Kai sa mid-range o sa area na malapit sa basket at papitik-pitik na lamang ito ng fade away. Mahirap mapigilan si Kai kapag na-master pa niya ang galaw na ito. Nagpakita rin si Kai Sotto ng good defense laban sa team ng Ibaraki at nakakaya na niya talaga nasabayan ang mga mabibigat at malalaking imports na kagaya ni Johnny O'Brien, isang NBA veteran. Inaasahan rin natin na mas magiging mama pa nga si Kai sa kanyang mid-20s, kasabay na rin ng paglaki ng kanyang katawan kagaya na rin ng ibang players tulad ni Xavier Cooks. Lumabas ang tunay na laro sa edad na 27. Naging MVP ng NBL Australia at nakapasok sa NBA sa edad na 27. Pero sa kalagayan ni Kai na merong height ay nakikita natin nakakayanin niya ang next level ng mas maaga dahil meron siyang height at nagiging mama na rin ang katawan at galaw niya. Umiyak pa nga ang isang player ng Ibaraki dahil sa natalo ang mga ito. Isang buzzer beater 3-pointer ang nagawa ng Yokohama sa mga huling segundo ng laro sa fourth quarter. Kasabay ng pagkaubos ng oras ay pumasok ang tres ng Yokohama at lahat ng nanonood ay masasabi na maganda ang laro. Naging competitive ang dalawang teams, dikitan lamang sila sa score at lahat ng mga players ng magkabilang team ay kitang-kita sa kanila ang kagustuhan na manalo sa game na ito. Pero ganun talaga nangyayari ang mga buzzer beater 3-point shot sa laro at sa pagkakataong ito panalo sina Kai Sotto at ang team ng Yokohama. First game plays tayo ni Kai Sotto bago ang kanilang second game ngayong araw laban sa team ng Ibaraki. Heto nga at starting center natin si Kai Sotto ka-match up ang NBA veteran na si Johnny O'Brien, isang malaking mama. Unang Kai Sotto play natin bumitaw itong si Kaiju ng tres, pasok kaagad, magandang panimula para sa kanya plus 3 points kaagad ang ambag para sa team ng Yokohama. Sumunod na play Kai Sotto, binantayan si Johnny O'Brien, maganda ang depensa ni Kai, mintis ang tira ng kalabang import dito ni hindi pa nga tumama sa ring. Good defense na naman ang sumunod kay Sotto na depensahan na naman ng mabuti si Johnny O'Brien sa play na ito. Dito kay Sotto malapit sa basket, bumitaw ng floater hook, mintis ang tira, nakuha niya ang rebound, pinasa sa kakampi, mintis na naman, pero yung hustle rebound play ni Kai Sotto ang nagustuhan natin sa eksenang ito. Dito merong steal, Yokohama tumatakbo kay Sotto, sinalubong ng tatlong defender, yun nga lang matangkad si Kai, open at malapit sa basket, binato na lang ang bola, pasok ang kanyang tira. Ito yung advantage ni Kai kapag malapit siya sa ring, kahit tatlo pa yan. Kung nagliliitan naman sa height ay titirahan na lamang ni Kai Sotto sa loob ng paint. Ito yung fade away ni Kai, medyo malapit na siya sa basket, kunting ikot pa fade away, ganda ng opensa ni Kai dito. Kapag naging bihasa pa nga si Kai sa ganitong klase ng galaw at sa tangkad niyang ito ay mahihirapan talaga ang sinamang nakabantay. Dito kay Kaiju, kagaya na lamang dito merong bantay pero malayo na ang agwat at may open look si Kai dahil sa kanyang 7-3 fade away na tira. Dito naman nakapasok na si Kai Sotto sa loob ng paint, nasa lo ang bola, matik 2 points na sana pero alam ng kanilang kalaban na kapag hindi nila binigyan ng foul si Kai, idadakdak niya ang bola, kaya naman talagang hinawakan na ng defender ang kanyang kamay. Sa play na ito at sa free throw line ngayon titira si Kai Sotto, kanyang free throw nagawa niyang may pasok. Dito naman good defense ang pinakita na naman ni Kai Sotto, natumba pa ang kanilang kalaban. Kapag nasa loob nga ng paint itong si Kaiju ay mahihirapan rin ang kanilang kalaban na maka-score ng basta-basta na lamang. Nagustuhan natin ang step back 3 ni Kai dito at nagkaroon ng espasyo para sa open look at kung pumasok pa sana ito ay sigurado na isa ito sa mga play na tatatak sa mga fans. Isang rebound play ang nagawa ni Kai sa crucial minutes ng laro, papaubos ang oras, naghahabol ang Yokohama ng 4 points. Isa na namang rebound play ang nagawa ni Kai dito at 2 points na lamang ang lamang ng kanilang kalaban. Dito good defense ang pinakita ng Yokohama na pigilan nila ang import at nakuha pa nila ang bola. Kinalabaw si Kai Sotto dito pero hindi ito natumba, merong help defense kalabang import. Mintis ang tira, dikit ang larong ito, lamang ang Ibaraki sa mga huling minuto ng laro at buti na lamang. Mintis ang kanilang tira sa play na ito, nakuha ng Yokohama ang rebound at naipasok nila ang kanilang tres kasabay ng pagkaupos ng oras. Napaiyak ang isang player ng Ibaraki, dikit ang laro, binigay nila ang kanilang makakaya, maganda ang laban, sold out ang kanilang home court at nakakadismaya nga lang ng konti para sa kanila pero panalong panalo pa rin ang mga fans sa larong ito dahil na rin sa maganda ang laro na kanilang napanood. Panalo ang Yokohama sa first game at ngayon naman ay ang kanilang second game. Magkakaalaman kung makakaresback ba ang Ibaraki at maiuuwi ng Yokohama ang dalawang magkasunod na panalo laban sa team ng Ibaraki Robots. Nagawa ni Kai sa larong ito, first game kontra sa Ibaraki ay 10.7 rebounds, short ng konti sa rebound para sa double-double performance nga rin sana. Magkakaroon na naman ng pagkakataon si Kai sa larong ito para sa double-double. Mahirap dahil nandyan si Johnny O'Brien pero kung tsatsagain nga rin ni Kai Sotto ay posible na double-double ang kanyang magawa ngayong araw. Mas lumakas ang Ibaraki dahil sa kanilang mga bagong import pero lumakas nga rin si Kai dahil palaging mga malalakas na mga players ang kanyang nakakamatchup at nakakatulong ito sa kanyang experience nang sa ganon ay
time. Masanay na nga rin si Kai na palaging malalakas na mga players ang kanyang nakakalaban sa loob ng paint. Game to na nga Yokohama kontra Ibaraki at huwag ninyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel nang sa ganon ay makita nyo kaagad ang mga plays, highlights at update natin tungkol sa mga Pinoy na basketball players.